Bakit ba hindi mawala-wala sa isip kong lalaking yon? Hindi dapat to. Pero parang ang babaw naman yata ng dahilan porque kapatid siya ni Rachel ay mamumuhi na ako sa kanya. Lohi kong pangungontra ng kabilang panig ng isip ni Katrina. Hindi nga siguro makatarungang pakitaan niya si Ada ng masamang asal. Wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Ngunit hihintayin pa ba niyang may gawin itong masama sa kanya bago siya umiwas? Maybe, she had to trust her instincts. Iba kasi ang kanyang pakiramdam noong magkasama sila sa ospital. Nakakakaba ang matama na pagtitig nito. Kung makangiti ito ay para bang may iniisip na kalokohan. Gayunpaman, mahirap pa ring arukin kung ano talaga ang naglalaro sa kukote nito. Lumipas ang mga araw na hindi pa nagpapakita sa kanya si Aidan. Pabor sana yun sa kanya. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit may nararamdaman siyang pag-asa sa bawat pagtunog ng doorbell sa klinik, sa bawat pag-iingay ng telepono o ng kanyang cellphone. Hindi lang ba niya maamin sa sarili na naliligalig siya ngayon dahil sa isang Aidan Lara? Na napakamiserable ng kanyang pakiramdam sa loob ng mga nagdaang araw na hindi niya ito nakita? Hindi niya tuloy magawang mag-concentrate sa inaayos na props. 7:00 na ng gabi at nasa opisina pa rin siya. Nauna nang umuwi sa kanya si Azanit. Nasa kabilang silid naman ang ibang mga kasama niya at inaayos ang script ng kwentong gagamitin nila sa storytelling. Natigilan si Katrina. 27 na siya at ilang buwan na lang at magbe-28 na siya. Hormones nga bang dahilan kung bakit nakakaramdam siya ng sobrang kalungkutan at pagkabalisa ngayon? Noong umalis si Roldan, nalungkot siya, pero sandali lang yon dahil madali siyang nalibang sa trabaho. Ngayong wala na si Roldan, tinanggap na lang niya sa sariling hindi sila ang para sa isa't isa. Siguro nga, kaya niya madaling natanggap yon ay dahil hindi sila dumating sa puntong naging malalim ang ugnayan nila. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa prinsipyong iminulat sa kanya ng nakagisnang ina. Anak, ang iyong kalinisan ay ang tanging yamang maipagmamalaki mo sa lalaking mamahalin mo. May takdang panahon para isuko mo ang iyong sarili. Kapag kasal na kayo. Bago umalis si Roldan ay nakiusap itong magkasarilinan sila sa isang hotel. Tumanggi siya. Hindi siya nito napilit kaya masama ang loob nito nang ihatid niya sa airport. Pero inisip niyang nawala na ang hinampu nito sa kanya dahil agad naman itong tumawag sa kanya nang makarating ito sa ibang bansa. Ipinilig niya ang ulo. Ayaw na niyang alalahanin pa ang kabanatang iyon sa kanyang buhay. Sana nga ay matagpuan na rin niya ang lalaking magmamahal sa kanya ng tapat. Pero paano kung walang dumating? Okay lang. Sa loob-loob ni Katrina. Pero paano naman ang pangarap niyang magkaroon ng 3 anak? Pareho sila ni Didit na mahilig sa bata. Noong baby si Lian, hinihiram pa nila ito kay Azanit. Parang bolang pinagpapasapasahan nila si Lian dahil hindi rin pahuhuli sina Winona at Charlene sa panghihiram sa batang yon. Bigla tuloy niyang namiss sa mga kaibigan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napaigtad siya sa gulat. Lihim na may inaasam-asam ang kanyang puso. Don't be a fool, Katrina. Kastigo niya sa sarili. Dinampot ni Katrina ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa at binasa ang pangalang nag-register sa screen. Text message galing kay Didit. Still here? Enjoy ang lola mo pero baka bumalik na kami sa Maynila. Miss you. See you soon. At isa pang text ang dumating mula sa hindi inaasahang tao, kay Roldan. Hi, how are you? I wanna talk to you. Can we talk? Mabilis na inerase ni Katrina ang message. Nagngingit-ngit siya. Bakit pa siya nagte-text? Anong gusto niyang palabasin? Nagring ang cellphone, iyong number pa rin na ginamit ni Roldan ang nag-register sa screen ng cellphone. Mabilis na kinansela niya ang tawag. Kasunod niyon ay pumasok ang panibagong text message. Talk to me, Katrina. We need to talk. Please. Where are you? Nagpasya na siyang umuwi at baka puntahan pa siya ni Roldan sa kanyang kinaroroonan. Ano pa bang kailangan ni Roldan sa kanya? Pilit na kinakapa niya sa sarili kung may nararamdaman pa siya sa dating nobyo. Naiinis siya. Nabubuwisit. Pakiramdam niya ay pinaglalaruan siya nito. Idinadamay sa kung anumang problema nito. Pagkatapos ng engkwentro niya kay Aidan, si Roldan naman ang naliligalig sa kanya. At ano pa ba ang dapat nilang pag-usapan ng dating nobyo? Bakit ba ginugulo pa siya ng mga taong yon? Nagngingit-ngit siya. Hindi niya malaman kung kanino siya mas nagngingit-ngit, kay Aidan o kay Roldan. Naisip niyang palagpasin ang sama ng pakiramdam. Kailangan niya na makakausap. Ngunit nang maalala niya na wala siyang madadatnang kausap sa apartment, sumama lalo ang kanyang timplada. Baka maisipan ni Roldan na puntahan siya sa apartment para lang makausap siya.
Mapipilitan tuloy siyang magpatay ng oras sa labas bago umuwi sa apartment. Nagpa siyang dadaan na lang siya sa bookshop na malapit sa kanila at doon na lang magpalipas ng oras. May katabi yung bake shop na nagsaserve din ng brewed coffee. Matagal-tagal na ring hindi bumibisita si Katrina sa paboritong bookshop kung saan ay matagal na rin siyang member. Ang Ekla Bookshop ay hindi lang pagbebenta ng lahat ng klaseng libro. Mayroon ding swapping o exchange ng mga books at maaari ring magrenta o kaya ay magbasa ng libro sa mismong shop. May kalakihan ng bookshop. It was located along West Avenue at palaging matao roon. Karamihan ay mga estudyante. Bukas iyon hanggang alas 12 na madaling araw. Nagpasya siyang pumasok doon pagkatapos niyang magbabad sa coffee shop ng mahigit 1 oras. Nakatatlong tasa rin si Katrina ng matapang na kape. Kaya naman, pakiramdam niya ay parang bumilis kesa normal ang pintig ng kanyang puso. Pagpasok sa loob ng shop, may napansin na si Katrina na kakaiba. Ang bango-bango. Langhap niya hindi lang ang natural na amoy ng mga libro, kundi sinamahan pa iyon ng tila air freshener na kakaiba ang halimuyak. Napansin din niya ang pagbabago sa ayos ng mga upuan, ng mga mesa at mga bookshelves. Hindi lang yon, ang dating sulok kung saan ay maaaring magbabad para magbasa ng libro ay carpeted na at bukod sa cushion sofa ay may mga malalaking pillow din. May 2 teenager ang kasalukuyang nagbabasa habang nakasandal sa malalaking unan. Napangiti siya, ibig sabihin mukhang dumaan sa matinding renobasyon ng bookshop. Tinungo na ni Katrina ang shelves ng mga bagong libro. Napangiwi siya na makita ang tag price. Kahit afford niyang bumili pero naisip niyang pumili na lang na marerentahang libro. Gumawi siya sa exchange and rent corner. Expected na niyang nabago rin ang ayos ng mga libro. Sa halip na magtanong sa staff, inisa-isa na lang niya ang bawat shelves sa paghahanap ng magugustuhang libro. Pero kahit nabasa na niya ang teaser ng bawat mahawakang libro, ay hindi maabsorb ng kanyang utak. Hanggang sa naalala niyang inirekomenda sa kanya ni Winona ang libro ni E.L. James. Ipinapahiram nga sa kanya ng kaibigan ang 3 makakapal na libro, pero tumanggi siya nang sabihin itong rated SPG daw. Siyempre pa, hindi siya interesado. Pero ngayon, nagka-interes siyang mahapyawang basahin. Nagpa siya si Katrina na magtungo sa counter para magtanong na, ngunit ibang muka ang nasa counter. Ang alam kasi niya, may edad na babae ang staff ng bookshop. Hi, magaan ang tonong bati niya. Hello madam, ganting bati rin ng lalaking staff. Gwapo at nakabrace sa mga ngipin. How may I help you? Inabot ni Katrina ang kanyang membership card. Tiningnan iyon ng staff. May hinahanap po ba kayong particular book? Nabitin ang sasabihin sana ni Katrina, pati ang kanyang ngiti ay naging alanganin. Bigla siyang nadiyahe na magtanong tungkol sa librong sabi nga ni Winona, rated SPG. Binanggit din ng kaibigan na naisa pelikula na rin ang libro. Yes ma'am Katrina? Untag ng staff, ang ngiti ay hindi nawawala. May latest book ba si Bob Ong? Yun pong ang title na lumayo nga sa akin at si Miss Katrina. May copy na po ba kayo ng mga yun? Umiling siya. 2 pa lang naman libro ang meron siya na si Bob Ong ang author. Gusto niyang mangolekta ng libro nito. Let me check kung may stock pa kami. Nagdut-dut ito sa puting keyboard at tiningnan ng flat screen monitor. Yes, please? Lihim na napawaw si Katrina nang makitang hindi na desktop computer ang gamit ng staff, kundi Apple widescreen LCD monitor. Oh, I'm sorry madam. Sa ngayon, pareho lang pong wala ng stock. Pero may parating po kaming delivery ng mga bagong books this week. Okay. Reserve mo ako ng 2 book. Maghahanap na lang muna ako ng pwedeng mabasa. Sure, Ma'am Katrina. Inform ko na rin po kayo na itong card niyo ay kailangan mapalitan ng bagong card. And kindly fill this form para ma-process na po. Iniabot nito kay Katrina ang form. Kinuha niya ang papel. Okay, fill-upan ko na ngayon. Kailangan pa ba ng ID picture? Wala yata kong dala eh. No worries, ma'am. Boss ko na po ang bahalang kunan kayo ng picture. Makukuha niyo rin naman agad ang bagong membership card. Muling napawaw sa isip si Katrina. Pumwesto siya sa mesa. Saglit pa ay abala na siya sa pagsusulat. Nadistract siya nang marinig ang pagbubungis-ngisa ng 2 babae habang nagbubuklat ng libro. May ilang di pa lang ang distansya mula sa kanyang kinaroroonan. Napansin niyang mas madalas ang sulyap ng 2 sa gawing counter. Mukhang hindi sa libro ang interes ng 2 babae, kundi sa gwapong staff. Naiiling na lang siya. Basta, para sa akin, may hati yung boss. Ang sabi ng isang babae. Tinapos na ni Katrina ang pagsusulat at dinala ang form sa counter. Noon lang niya napansin ang nameplate ng lalaki. Zipo ang pangalan nito.
Lumabas si Zipo ng counter habang hawak ang form. Dito po tayo sa office ni boss. Sumunod si Katrina sa lalaki. Nakasuot ito ng skinny jeans at puting t-shirts. Kumatok si Zipo ng 2 beses at saka pinihit ang doorknob. Pinauna siya nitong pumasok sa loob. Naigala agad ni Katrina ang paningin sa paligid. Maliit lang ang opisina. Nakatalikod ang lalaking mukhang nagtitimpla ng kape. Nalanghap kaagad niya ang masarap na aroma ng kape. Dahil doon, bumilis ang pintig ng kanyang puso. Boss, valid customer. Yung dating card pa rin ang kanyang gamit. Imporma ni Zipo matapos ilapag sa ibabaw ng mesa ang form. Pumihit paharap ang tinawag na boss. Napaawang ang bibig ni Katrina nang makilala ang boss. Maging ito man ay halatang nabigla rin nang makita siya. Para siyang ipinako sa kinatatayuan, pati yata ang kanyang dila ay na-stroke. Ngumiti ang lalaki. Iwan mo na kami, Zipo. Ako nang bahala kay Miss Kat. Namilog ang mga mata ni Zipo. Halatang nakatunog agad na magkakilala sila. Anong nakain mo at naligaw ka rito, Miss Kat? Hindi pa rin makapaniwala si Katrina na muling magkakaharap si Aidan. Of all places, bakit sa bookshop pa na yon? Anong ginagawa nito rito? Teka, tinawag si Aidan na boss ng Zipo. Ibig bang sabihin, ang lalaki ang may-ari ng Ekla book? Hala, hindi nga. Matagal na siyang suki ng bookshop pero never pa niya itong nakita ron. Naman ang tindi naman magbiro ng tadhana. Bakit naman ganon? Bakit kailangan mag-cruise ulit ang landas nila ni Aidan? Ano bang gagawin niya? Kung mag-walkout kaya siya? Hawak na nito ang form. Pinasadahan ng tingin at saka naupo sa swivel chair. Kung ako sa'yo, mauupo na ako. Feel free to sit, Miss Kat. Iminosyon nito ang upuan sa harap ng mesa. Mangangawit ka, hindi ko agad ipaprocess tong card mo. Nagiinit ang mga pisnging tiningnan ni Katrina ng matalim ang lalaki. Hindi na ako interesadong i-process mo yung card. Natawa si Aidan. Bakit naman? Basta. Basta? Dahil ba ako nakita mo rito? Kung ibang mukha ang nandito, okay lang sa'yo? May atraso ba ako sa'yo, Miss Kat? Hindi siya agad nakasagot. Bakit ayaw mo sagutin? Karapatan kong hindi sagutin. Natatawa ito. Para kang paslit. Anyway, hindi mo man lang ba ko kumustahin ng paa ko? Napalunok si Katrina. Naalala niyang nadisgrasya nga pala ang paa nito. Tamang-tama, andito ka na rin lang naman. Yayain kitang mag-dinner. Tumingin ito sa wristwatch. May bukas pa namang restaurant. Treat ko. Natigilan siya. Dapat ay tanggihan niya agad ito. Ano at natameme siya ngayon? Remember, may utang ako sa'yo. Anong utang? Bakit ba siya nauutal? Ikaw ang nagbayad ng treatment ko sa paa. Kasalanan ko naman talaga kaya nangyari yon. Hindi mo kailangan ba? Ayan sis Katrina, since ayaw mong ibalik ang ginastos mo, dihiyaan mong itirit kita ngayon. Biglang sumagi sa isip ni Katrina si Roldan, ang mga text messages nito sa kanya. Ini-off niya ang kanyang cellphone para hindi ito makatawag sa kanya. Pero paano kung desidido itong makita siya at makausap? Kaya nga siya nagpapaantala ng uwi ay para makaiwas siya kay Roldan. Alam niyang alam nito kung saan siya maaaring puntahan. Nagpasya siyang pagbigyan si Aidan sa imbitasyon nito. Deep inside her ay may namumuong kuryosidad kung anong klaseng tao ang kapatid ni Rachel. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung ano yung nabubuhay na banyagang damdamin sa kalooban niya. Ngayon lang, wala na tong kasunod. Paniniyak niya sa sarili nang pumayag siya sa imbitasyon ng lalaki. Kanina pa iniisip ni Katrina kung ano ang iniisip ni Aidan dahil tahimik lang itong nagmamaneho kahit pa madalas niyang mahuling sumusulyap sa kanya. Lalo tuloy siyang natetense at hindi niya gustong mahalata ng lalaki. Baka isipin pa nitong natatakot siya gayong hindi naman sa kung saang lugar siya dadalhin. Inunahan na ni Katrina si Aidan na umibis ng kotse, hustong huminto iyon sa harap ng isang kainan sa Tomas Morato. Ang hindi niya naiwasan ay nang hawakan nito ang kanyang siko at igiya siya papasok sa loob ng restaurant. Sa pagiya ni Aidan sa kanya ay nakarating sila sa isang mesa sa gawing sulok ng kainan. Agad namang may lumapit na waitress sa kanila at kinuha ang order ni Aidan. Okay lang ako kahit ano. Sabi niya nang tanungin kung ano ang kanyang gustong orderin. Saglit lang ay nasabi na ni Aidan sa babae ang order. Bumaling na ito sa kanya. Actually, papunta na sana ako sa'yo. Dumaan nga lang muna ako sa bookshop para magbilin sa stuff ko. Kumunot ang noo ni Katrina. May lumutang agad na katanungan sa kanyang isip sa tinura nito. Ngumiti si Aidan. It's about the book, yung children's story. May ilang segundo itong tila may hinahagilap sa isip. If my memory serves me right,
The book's title is Og-Uhog. Ang alam ko, ibinigay mo na sa akin yon. Hindi ko nga lang nadala dahil inabutan na ng disgrasyang pa ako. Pinacheck ko sa staff ko, baka sakali may ganoong librong pambata sa shop. Unfortunately, wala. Gustong-gusto ko pa naman yung librong yon. Memorable sa akin. Nasupil ni Katrina na mapangiti nang maalala ang insidenteng nagbabasa ito ng libro. Hanggang sa nadisgrasya na mabuhusan ng mainit na tubig ang paa nito. I had tried looking for the book in other bookstore, but I couldn't find one. Out of stock daw nang magtanong ako. Nabanggit ko na kasi sa pamangkin kong 5 years old si Og-Hog at gusto niyang makita ang mismong book. Kahit bata pa lang siya ay mahilig na siyang gumuhit. Gusto niyang paniwalaan ang sinabi nito pero hindi mawala sa isip niya na maaaring may iba pang dahilan kaya ito nagnanais na magbalik sa apartment. Sige, sa'yo na yung kopya ko. Are you sure? Tumango siya. Di pwede ko nang kunin kapag inihatid kita mamaya. Hinuli nito ang tingin niya at pagkuway amused na ngumiti. Wala sa loob na ibinaling ni Katrina sa iba ang paningin. Tamang-tama naman sa idinulog sa kanilang mesa ang in-order nitong pagkain. Tell me about your work. Pambabasag ni Aidan sa katahimikan. Bakit gusto mong malaman? I'm sure marami ka nang alam tungkol sa akin. Sagot ni Katrina. Hindi mapigilang maging sarkastiko ang kanyang tono. Dahil ba nalaman ko ang address mo? Nagbuntong hininga ang lalaki. Alright, aaminin ko sa iyong ginawan ko talaga ng paraan na makakuha ng impormasyon tungkol sa iyo. Bakit? Bakit ba pati ang mga mata nito ay kasamang umingiti? Lalo lang tuloy siyang nahihirapang kalmahin ang sarili. Dahil interesado akong makilala ka. Hindi pa ba obvious yun nung magkita tayo sa coffee shop at umabot pa sa puntong sinundan ko kayo ng kasama mo? Pero napasama ang ginawa kong yun, lalo kang nainis sa akin. Napipilian si Katrina. Shall we eat? Ani Aidan. Saglit pa'y magana na itong kumakain. Samantalang si Katrina, hindi magawang i-enjoy ang masasarap na pagkain, dala ng matinding tensyong nagahari sa kanya. Sa pagitan ng pagsubo at pagnguya, ay nagsimulang magkwento sa kanya si Aidan. Namalayan na lang niya ang sariling nagtatanong na rin dito tungkol sa mga negosyo nito. Bukod sa bookshop ay mayroon din itong 3 branches ng Photoshop at ang pinakabago ay ang Inkrefel shop. Nagitla siya na mapansing kaunti lang ang nabawas sa pagkain nila. Napakwento na ito ng husto sa kanya. Pwede na ba tayong umuwi? Aniya. Sige, pero ihahatid kita. Sagot ni Aidan matapos ang mabilisang pagsabi sa waiter ng kanilang bill. Sa totoo lang, parang may mainit na bagay na humahaplos sa puso ni Katrina nang marinig ang pagsasalita ni Aidan. Parang masarap sa kanyang pandinig ang pagbigkas nito sa pinaikling pangalan niya. Gayunpaman, sinikap niya ang baliwalain ang nararamdamang iyon. Wag na, kaya ko nang umuwi mag-isa. Tanggi niya, pero may naramdaman siyang panghihinayang sa kanyang kalooban. Remember, may kukunin akong book sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Katrina nang wala siyang dat ng roldan sa harap ng apartment nila ni Didit. Yung book nga pala. Agad na paalala ni Aidan nang ihinto nito ang sasakyan. Oo na. Pakli niya. Ang kulit mo, kukunin ko na agad. Hindi ba pwedeng pumasok muna ako sa loob? Natigilan si Katrina. Okay lang kung ayaw mo, dito na lang ako maghihintay. Parang paslit na nagpapaawa si Aidan. Hirap si Katrina na ignorahin ang atwasyon iyon ng lalaki. Ang totoo, lihim siyang natatawa. Umibis na siya ng sasakyan bago pa man makumbinsi siya ni Aidan na ayain itong pumasok. Nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng apartment. Ayaw niyang mainip si Aidan. Gusto niyang makaalis na agad ito. Pero natagalan siya sa paghahanap sa libro. Hindi niya maalala kung saan iyon naitago. Kung kailan hinahanap ay saka naman hindi niya makita. Pumanik siya sa itaas ng bahay at doon niya nakita ang libro. Nakasama yun sa kanya mga gamit sa storytelling. Nagmamadaling pumanaog na Katrina. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil nanatili lang sa labas si Aidan. Naalala niya noong araw na madisgrasyang mabanlian na mainit na tubig ang paa nito ay basta na lang itong pumasok sa loob ng klinik. Tumamlay ang pakiramdam niya. Dire-diretso na siya sa gate, ngunit napahinto siya nang marinig ang boses nito. Napapihit siya. Nakita niyang nakatayo ito sa gilid ng pintuan. Bahagyang madilim sa lugar na yon dahil hindi niya nakuhang iswitch ang ilaw. Anong ginagawa mo riyan? Heto ng libro. Kinuha naman ni Aidan ang librong iniabot niya. Salamat. Pilit na kinalma ni Katrina ang sarili. Okay, good night. Nilagpasan na niya ang lalaki. Subalit bago pa man niya nahawakan ang seradura ng pinto, ay hinawakan nito ang kanyang braso.
Napatingin siya kay Aidan. Hindi maintindihan kung bakit hindi niya magawang kumilos, gayong nakikita niyang lumalapit ang mukha nito sa kanya. Hanggang sa tuluyan nitong inangkin ang kanyang mga labi. Banayad iyon sa una. Wari nananan siya kung papalag siya. Maliwanag ni sinasamantala nito ang pagkakataon. Ngunit kahit inuutusan na niya ang sarili na manlaban, ay para namang tinakasan siya ng lakas. Hanggang sa mauwi sa mapusok na paraan ng pag-angkin ni Aidan sa kanyang mga labi. Tila may mahikang bumabalot sa kanya at naging sunod-sunuran siya rito. Hanggang sa gulantingin sila ng malakas na busina ng sasakyan. Mabilis siyang kumawala rito. Mainit na mainit ang kanyang pakiramdam habang dali-dali siyang pumapasok sa loob ng apartment. Aalis na ako, Kat. Malakas na paalam ni Aidan. Marahil ay alam nitong naroroon lang siya sa likod ng pinto. Naramdaman ni Katrina ang mga yabag nito palayo, maging ang pag-ingit ng bakal na gate. Hindi siya nakatiis. Sumilip sa bintanang natatakpan ng blinds. Bago tuluyang pumasok sa sasakyan ni Aidan, ay tumingin muna ito sa bahay. Hanggang sa paandarin nito ang sasakyan at mawala sa kanyang paningin ay hindi pa rin siya umaalis sa tabi ng bintana. Napahugot siya ng hininga. Matamlay siyang kumilos.